Hello, kamusta po kayong lahat? Ang reading natin po ngayon ay para sa money at career ng mga Scorpio. General reading po ito kaya hindi po ito resonate sa lahat. Alamin po natin kung ano po ang mga gabay na mababasa natin sa reading natin ngayon tungkol sa inyong finances at career. Karamihan sa mga Scorpio, ang alam ko ay mga mayayaman or may mga kaperahan dahil isa sa inyong mga best na ugali ay ang pagiging magaling humawak ng pera. Ayan po, okay, magsimula na po tayo. Scorpio, feeling ko, kayo po ito, mga financially stable na po kayo. Meron na po kayong mga seguridad pagdating po sa inyong financial. At nagpapakita rin po iyan ng generosity po. Pwede ang iba po sa inyo ay sobrang generous pagdating sa pera. Kaya itong card, nakatabi niya ay nag-a-advise po iyan na kailangan po maging balance po kayo or i-maintain niyo yung tamang balance pagdating po sa inyong paggastos ng inyong pera. Nag-a-advise po yan na iwasan po ninyo ang overspending at dapat po pag-iisipan nyo muna ng mabuti kung saan nyo po ilalagay ang inyong kaperahan. Dahil kapag naubos na po ang inyong savings nang hindi nyo napapansin, ay mahirapan na po kayong ibalik ulit ang mga pera na matagal nyong pinaghirapan para makaipon ng marami. Yan po ang message. At nagsasuggest din po itong card na sa mahilig po gumamit ng mga credit cards or mahilig po kayo sa mga installments, mga ganong example po ay iwasan po ninyo or i-balance po ninyo yung pagdating sa mga ganong bagay. Yan po ang paalala po nitong card. At sa iba naman pong Scorpio na medyo may kakuriputan, ito po yun. Kayo po ito, hindi po kayo basta-basta naglalabas ng pera. Mas pinipili ninyo na i-save ang inyong pera kaysa igastos nyo sa mga walang kwentang bagay or sa mga hindi naman kailangan. Parang pinag-isipan nyo muna ng mabuti bago kayo maglabas ng pera, bago kayo bumili ng mga material na bagay. Kung hindi naman kailangan ay mas pinipili ninyo na ilagay na lang sa inyong savings ang inyong kaperahan. Ito po yung message nitong card naman. At pwedeng ang iba sa inyo ay pwedeng may mga tao na example po, mga kaibigan ninyo, parang tinutulak kayo na example ay manlibre, ganun. I-treat mo sila kung saan-saan. Nag-iingat po kayo sa mga ganun. Iniiwasan nyo po yung mga ganong sitwasyon dahil mas priority po ninyo ang mag-save po kayo ng pera. At para naman po sa ibang Scorpio, itong card naman na Two of Swords ay nagpapakita po ito na pwedeng meron po kayong financial struggle sa kasalukuyan or hindi pa man nangyayari, ay maging aware po kayo, baka hindi po ninyo mapansin na meron na po pala kayong financial struggle na paparating. Kaya nag-advise po ito na magdahan-dahan po kayo sa pag-spend ng inyong mga kaperahan. Ayun, so alin po kayo dito? Isang Scorpio na galante, na marami ng kaperahan, or ito po kayo, medyo koripot po.
Saan po kayo dyan? Joke lang po ha. Yan, okay. Tingnan po natin yung ibang card. Ayan. Kaya itong card, nag-advise din po iyan na magdahan-dahan po kayo sa overspending ng inyong pera. Mag-save po kayo ng inyong mga pinaghirapan na pera. Ito po ay nag-advise po ito na magdahan-dahan po kayo sa inyong pera or paghigpitan nyo muna ang paghawak po na inyong pera para sa inyong savings. Dahil pwedeng ang iba po sa inyo ay medyo gastador po. Parang ganun yung nakikita ko dito. Marami po kayong gusto. Marami po kayong gustong bilhin na mga material na bagay po. Kaya nag-a-advise ito, ang maraming card po dito nag-a-advise na maging balance po kayo pagdating po sa inyong kaperahan. Dahil baka hindi po ninyo mapansin na sa kakalabas po ninyo ng inyong pera, baka iniisip nyo ay marami pa kayong ipon. Baka mapansin ninyo or baka saka po ninyo mapansin ay paubos na ang inyong ipon. At kapag naubos na ang inyong ipon, ay mahirapan na kayo na ibalik pa ang dati po ninyong ipon. Matagal ulit para makapag-ipon ulit kayo ng sapat at marami. Etong card naman po ay nagpapakita po ito ng problema sa workplace. Ito rin po, ganun din. So, baka ang iba po sa inyo ay naiipit po kayo sa mga sitwasyon ng iyong mga katrabaho. Example, meron po kayong katrabaho na madaya or hinahaluan nila ng panloloko or daya nga po ang ginagawa nilang trabaho. Tapos, para silang nagdedebatihan sila. Meron silang mga arguments. At ikaw ay naiipit sa kanila. So, mag-iingat po ikaw kung resonate po ito sa'yo. Baka madamay ka sa magiging problema pagdating sa iyong workplace. Itong last card naman po natin ay nagpapahiwatig po ito para po sa inyo tungkol sa success at tagumpay pagdating po sa inyong mga finances. Ayan po, kaya magandang balita po ito, success at tagumpay. At para naman po sa career, ito po ay nagpapahiwatig po ito na ang iba po sa inyo, lalo na yung mga Scorpio na masyadong dedicated sa kanilang mga trabaho at mga honest kayo, ay magkakaroon po kayo ng makakatanggap po kayo ng promotion at pwedeng bibigyan pa kayo ng mas maganda pang opportunity pagdating sa inyong trabaho. Dahil siguro masisipag po talaga kayo, napapansin na po ng inyong mga superiors ang ginagawa po ninyong effort sa inyong trabaho. Kaya meron po kayong reward. Magiging successful po kayo at magdadala po ito sa inyo ng financial stability at professional growth. Ayan po. Para sa iba naman po ay, ang ibig sabihin ng card na ito ay magkakaroon kayo ng increase sa inyong sweldo. So, maganda po ang huling card natin. Success at tagumpay para sa mga financial po ng iba sa inyo.
Kung resonate po kayo sa aking reading, pwede naman po kayo mag-comment. At kung nagustuhan niyo po itong ating reading ngayon ay paki-like, share at subscribe po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.